Mic test, 1, 2, 3. Okay? So, yung topic natin ngayon ay application pa rin siya ng influence line. Although application siya ng influence line, hindi naman necessarily na isosolve natin siya na ginagamitan lang influence line. Okay, sadyang katuloy lang siya since moving loads pa rin yung pinag-uusapan natin. Pero ang pinakamalapit talaga na concept sa kanya guys ay yung shear and moment diagram. Ang difference nga lang, sa may shear and moment diagram kasi, yung usual na ginagawa natin, fix yung position ng loading. So ngayon, since may moving loads tayo yung magpepwesto ngayon para mahanap yung possible na pinakamataas na value ng shear at saka moment natin. Ito guys, itong isosolve natin, simply supported beam. And usually, simply supported beam naman talaga yung isosolve lang natin since masyadong matagal if may complicated tayong dimensioning ng beam natin. So usually, simply supported lang siya. Tapos ito na yung mga pinapahanap. Either absolute maximum shear, absolute maximum moment, and etc. So meron tayong dalawang series of concentrated loads. Pero ang pansin nyo guys, na mirror lang siya, di ba? Linipat lang natin or minove natin yung direction ng movement ng concentrated loads natin. So yung first case natin or yung first na itsura ng series ng concentrated loads natin, yan yung original sa may problem nyo. Yung movement nung track ay from left to right. Tapos yung itong pangalawa naman sa tabi niya, yan yung movement na from right to left. So ang una nating isosolve guys ay yung absolute maximum shear. O dito supposed to be, 4 na load case yung ito-test natin. Diba? Yung left to right at saka right to left na movement. Pero since absolute maximum shear to, tapos simply supported naman siya, kahit dalawang case na lang yung need natin i-test. So, balik muna tayo sa concept natin guys, diba? So, pag nag-drawing tayo ng shear and moment diagram, saan usually nahanap yung maximum shear natin? Okay, kung babalikan lang natin yung shear and moment diagram nyo, usually, yung maximum shear andun sa mismong support reactions natin. Kasi diba yung support reactions natin or yung mismong support natin, sila dapat yung may pinakamataas na portion na binubuhat dun sa entire beam. So, ibig sabihin, dapat ine-expect mo ngayon na nasa kanila yung matataas na shear. Okay, so ganun din yung gagawin natin, di ba? So, hanapin ngayon natin yung magiging reactions ng support reactions natin. Okay, so ganun para mahanap lang natin si absolute maximum shear. So, punta muna tayo dun sa first load case natin, di ba? Itong left to right. Ang gagawin lang natin, ipepwesto natin na yung 24 kN nakatapat mismo kay point A. Yan yung load case 1. Tapos sa load case 2 naman guys, itatapat natin si 8 kN kay mismong point B. Bali sa load case 1 natin guys, itatapat lang natin yung mismong 24 kN kay point A. Itatapat natin yung isang dulo ng series of concentrated loads natin dun sa may mismong support. So, since ang movement natin ay left to right, si 24 kN yung nakay mismong point A. At tapos yung second load case naman natin, andito si 8 kN yung nakatapat kay point B. Supposed to be ang titest din natin ay yung movement from right to left. Pero since simply supported naman siya guys, kahit balik-baliktarin mo yan mamaya, parang ang mangyari, magpapalit lang yung reaction ni point A at ni point B. So ito yung sinasabi ko na, mas mapapaiksi yung solution natin compared sa dapat nating itest. Okay, so punta muna tayo sa load case number 1. 24 kN ay nakatapat kay mismong point A. So, gagawin lang natin, hanapin natin yung magiging reaction ni A at saka reaction ni B. So, pag sinolve natin to guys, ang magiging reaction kay A ay 49.67 kN. So, ito yung magiging reaction nila guys, ito na yung magiging maximum shear. Pero kung babalikan kasi natin yung shear and moment diagram, di ba ang ginagawa natin, kung meron tayong load sa mismong tapat ng support, 24, tapos merong reaction na 49.67. Pag nag-cut tayo, ang gagawin natin, yung 24, ibabawas pa natin kay 49.67. So, may matitira tayong something na positive dito. Yun yung sasabihin natin na maximum shear. Pero since moving load to guys, pwede mo kasing imagine na ganito. So, ito pa rin yung point A mo, tapos, andito yung reaction ni A. So, imagine mo lang na nag-move onti yung concentrated load mo. Okay, andito pa rin si 24 kN. Nag-move lang siya ng mga 0.001 meter. So, pag nag-move siya ng ganun kaunti lang guys,
magbabago yung reaction ni A, pero sobrang minimal lang yung difference. Okay? So, approximately equal pa rin siya sa 49.67 kilonewton. Tapos, pag gagawa tayo ng shear and moment diagram niya, tataas ka ng 49.67, tapos mag-move ka ng, may konti ka pang movement bago ka mag-decrease para mahanap yung shear sa point na yun. So, parang isipin mo na lang din na ang nangyari ngayon, yung maximum shear mo, andun lang din sa, or same lang din sa value ng reaction mo. Okay, so pag minove mo to, sobrang konti lang yan at minimal lang ng movement, okay na kahit ito na yung sabihin mo na maximum shear niya. So, usually, yung reaction na sa mismong support, yun yung magiging absolute maximum shear natin. Pero ito pa lang yung load case 1, guys, di ba? So, kailangan pa nating i-test pag yung 8 kN ang nakatapat kay point B. Okay, so i-move naman natin na andito si 8 kN. Okay, so kung andyan siya, ang magiging reaction naman kay R sub A, magiging equal kay 15 kN. Tapos si R sub B, magiging 49 kN. Okay, konti lang yung difference, pero ito pa rin kasi yung magiging maximum or absolute maximum shear natin, si 49.67. Okay, so hindi na natin test tong right to left, since pag trinay nyo to guys, yung right to left, magpapalit lang to, since simply supported siya. So, ang mangyari ngayon, yung R sub A sa case 1, magpapalit lang sila ni R sub A sa may case 2. Or basta magpapalit lang yan guys, try nyo na lang i-resolve, tapos mapapansin nyo siguro yung sinasabi ko na same values lang din siya. So, hindi na natin kailangan i-test yung movement from right to left pag maximum shear at simply supported beam. Okay? So, yun lang, ganun lang kadali yung sa may absolute maximum shear. Ang medyo tricky part ay yung sa may absolute maximum moment. Hindi naman siya tricky, medyo matrabaho nga lang siya. O ngayon guys, punta naman tayo sa absolute maximum moment. Ito, same lang din ulit sa may shear na kahit isang load case lang yung isolve mo. Kasi mangyari dyan, since simply supported lang to, kahit baliktarin mo yung figure, magpapalit lang sila ng values, di ba? Lahat ng masosolve mo kay point A, yun yung makukuha mo kay point B. Pag from right to left yung kinonsider mo, tapos babaliktarin mong left to right, mga ganyan. Okay? So, kahit yung isang direction na lang ko consider mo for simply supported beams. So, kahit yung left to right na lang ko consider mo kaysa sa isolve mo pa yung dalawa. So, magbabago lang yung concept natin dito guys kung paano dapat yung pagkakarga ng mga load cases natin dito. So, ang sinasabi niya kasi na mahanap mo si absolute maximum moment kapag yung resultant force mo at yung katabi niyang load ay equidistant sa may center line. Okay, so ganito yung itsura niya, di ba? Ito si beam, tapos andito yung center line mo. So, kung 24 yun guys, ito si 12, then si resultant force mo, for example daw, kunwari hindi mo pa alam kung saan yung location, pero kunwari yung na-solve mo raw ay in between 24 kN at 30 kN. 32 kN. Kasi ito si F sub R, ang ko-consider mo muna ay yung isa niyang katabi, which is si 24 kN na lang muna. So ito si F sub R, then si 24 kN ay nasa left side ni F sub R. O dapat daw equidistant silang dalawa sa center line. So, pag mayroon tayong distance from this point, kung saan yung mismong gitna ng beam mo, dapat same yung distance nila yan. Gets? So, ganun din naman sa other side, di ba? Kasi meron pa siyang katabi sa kabila, si 32 kN. So, ang mangyayari lang, andito naman si F sub R, andito naman si 32 kN. Same concept pa rin na dapat equidistant sila pareho from the center line. Pero magkaiba kasi yan ng distance. Magkaiba ng distance si 24 kN kay resultant, tapos magkaiba rin ng distance si resultant kay 32 kN. So, first step muna, hanapin natin yung magiging location ni resultant force. Although na-solve na dyan, pakita lang natin kung paano na-solve, di ba? So, meron lang tayong Varignon's theorem na i-apply. So, ang resultant force natin ay 64 kN na hindi natin alam yung location. Then, pipili lang tayo ng reference point. O reference point na pipiliin ko ay dito kay mismong 24 kN. So, yung masasolve natin na x dyan mamaya ay yun yung location ni resultant force from 24 kN. So, mag-moment tayo ngayon dyan, si 32 times 8. Then, meron din si 8 times 11. So, ang distance ngayon ni resultant force from 24 kN equal sa 5.375.
Okay, so yung itsura niya ngayon dito ay pag ganito, di ba? Meron kang F sub R dito. Tapos, ito si 24. Ito naman si 32. Yung distance niya ngayon dito ay 5.375. Then, makukuha mo tong kabilang side kasi nga 8 dapat yung distance sa 24 kay 32. So, 24 to 32, 8 meters. Ibabawas mo si 5.375. Mahanap mo si 2.625. Okay? So, yun lang naman yung nakakalito dito na part, guys. Or, parang masakit na sa ulo sa paghanap ng absolute maximum moment. Masyado tayong maraming distances mamaya. Pero same process lang din ulit. Pag napwesto na natin, nahanap lahat ng distance, hanapin ulit natin yung magiging reactions natin. Pero since moment na to guys, nagmamatter talaga yung distance. Yung sa shear kasi hindi, di ba? Kasi sa shear naman, hindi ganun nagmamatter unless sa paghanap ng reaction. Ang kailangan mo lang is yung magnitude. Pero since absolute maximum moment to, importante na ngayon yung magiging location ng mga forces mo. So pag kinarga natin siya sa beam natin, andito si 24 kilonewton. Okay? K-load case number 1. Tapos, ito si F sub R. Pero si F sub R, guys, imaginary lang siya, guys, ah. Ang kailangan lang naman kasi talaga natin is yung distance niya. Then, next, andito si 32. Then, of course, meron din dito si 8 kilonewton. So, si 24 kilonewton. So, kunin natin yung mga distances nila, guys. Alam natin na 5.375 to, tong buong to. So, para maging equidistant sila, dapat i-divide natin ng 2. So, 5.375 divided by 2. So, meron tayong 43 over 16. Okay, ito yung center line natin. Okay, equidistant na ngayon si 24 at saka si resultant force natin. May distance sila na 43 over 16 from the center line. Okay, next naman, mahanap natin yung distance na to. Diba, ibabawas lang natin si 43 over 16 kay 12. So, 12 minus 43 over 16. Tapos, itong mga distances na to, pwede natin i-figure out. Kung ito is si 12, itong distance din na to ay 12 minus 43 over 16. Diba? Tapos, para mahanap yung location ni 32 kilonewton, ibabawas mo pa si 2.625. Ito si 2.625. Yung total distance ngayon na to ay equal saan? 12 minus 2.625. So, 9.375 yung sa kabila. Tapos, ibabawas mo na lang mamaya dito. Ito naman, alam natin na 3 meters. Ibabawas na lang natin mamaya dyan, okay? Ang malaga naman is tama yung mga distances natin. So, meron na tayong mga distances. Pwede na tayo mag-moment para mahanap yung reactions. Diba? Mag-moment lang tayo kay point A. So, una si 24. Moment arm niya is 12 minus 43 over 16. Then, plus si 32. Moment arm niya naman is 12 plus 43 over 16. Then, plus 2.625. O, then last si 8 kilonewton. So, 8 kilonewton naman, 12 plus 43 over 16 plus 2.625 plus 3. Then, minus BY times 24. So, mahanap mo dapat dito na BY is equal to 39.167. Kasi R sub A naman or AY equal sa 24.833. Okay, next. Kung meron na tayong reactions, guys, magka-cut naman tayo sa point kung ano yung kinonsider natin. Di ba? Ang kinonsider natin dito ay si 24 kilonewton na katabi ni F sub R. So, ibig sabihin, dun din tayo magka-cut. Diyan na ngayon natin hanapin yung internal moment. So, pag kukuha tayo ng internal moment, di ba, pipili lang tayo ng left or right portion. Same lang naman na masosolve dun, di ba? Pipiliin mo lang yung mas konti yung isosolve mo. O, since 24 kilonewton yung pinili natin, or yung case pala na kino-consider natin, dun tayo magka-cut, then pipiliin ko si left portion. Kasi ang reaction lang dun ay si R sub A na 24.833.
833. O, magmo-moment ngayon tayo dito sa point kung saan tayo nag-cut, di ba? Yung distance lang naman na yun ay 12 minus 43 all over 16. So, pag nag-moment ka ngayon dito sa point na to, assume ulit to na counterclockwise, edi minus m plus 24.8333 times yung distance na yan na 12 minus 43 all over 16. Ang masosolve mo dito ay around 231 point something na kilonewton meter. Okay, yan yung una nating masolve na moment. Next naman, syempre, consider din natin yung kabila pang case. Yung what if si 32 kilonewton naman yung ka-equidistant ni F sub r. Same process lang ulit, pero magbabago yung mga distances natin. So, yung magiging loading naman natin, guys, nasa left side na si F sub r, andito si 32 kilonewton. So, andito rin si 24. Same lang ulit na yung distance silang dalawa, hatiin natin si 2.625, hatiin natin. So, magiging distance ngayon nila ay 21 all over 16. 21 all over 16 sila pareho. Then, andito pa si 8 kilonewton. Distance niya naman, kompletuhin na lang natin yung distance. Okay, so 24, yung location niya, dito ay, yung 24 location niya from this resultant force, yung nasolve lang din natin na 5.375. So, kung 5.375 yan, tas alam mong 12 meters siya dito, mahanap mo yung distance na to. Kasi babawas mo lang siya sa 12, di ba? So, 12 minus 21 over 16 minus 5.3715. So, meron tayong 85 over 16 na distance dito. Ganun din sa kabila, di ba? 21 over 16 siya, tapos alam mo na 12 meters yung buo. So, pag ibabawas mo yung 21 over 16, meron kang 171 all over 16. Meron na tayong distances, pwede na ulit tayo mag-moment para mahanap yung reactions at A at reactions at B. So, moment at A, 24 times 85 over 16. Then, si 32 plus 32, 12 plus 21 over 16. Then, last si 8, 12 plus 21 over 16, tapos plus 3 na lang siya dito. Minus by times 24 equals 0. So, masasolve mo dapat na R sub A at saka R sub B dito. Si R sub A ay 35.5 tapos 28.5 si R sub B. So, same ulit, di ba? Kung ano yung kinonsider natin nakatabi, dun tayo mag-cut. So, kunwari hindi pala kunwari. So, si 32 kilonewton yung kinonsider natin dito. So, dun tayo mag-cut. Okay? 32 kilonewton. Pipili ka na lang kung left or right portion. In this case, pipiliin ko si right portion. So, meron tayong 28.5, tapos meron pa tayong 8 kilonewton dito. Distance na to ay 3, tapos yung distance naman na to ay 171 all over 16. So, pag sinolve mo ngayon to, guys, ang magiging internal moment mo ay equal sa 280.6. So, approximately around dyan yung magiging sagot mo. Same lang naman if kinonsider mo si left side, di ba? Pag kinonsider mo yung left side, same value lang din yung masosolve mo. Tapos yung nasolve natin kanina is 231, di ba? Ang pinapatanong si absolute maximum moment. So, ito yung magiging final answer mo. So, parang statics lang siya, guys, na nakakalito at nakaka-bad trip kasi nga, ang dami mong distances na need hanapin. Tapos, hindi pa siya tulad ng mga distances na 1.5, ganun lang. Ito, ang dami niyang decimal, kaya usually ginagamit ko is naka-fraction siya. Pero same process lang din siya all throughout. At usually, simply supported lang kasi masyado nang matagal if hindi simply supported yung isosolve natin. Lalo na ito pa lang, 3 loads pa lang to, guys, diba? 3 concentrated loads. What if 4 na yung hanapin mo, diba? Medyo nakakairita na siya isolve. Pero, good thing naman siya, meron tayong shortcut pag 2. Pag dalawa lang, applicable siya for 2.
pag dalawang wheel or dalawang moving loads lang. Pero kayo na lang kasi maghanap kasi di ko rin sure if ito yung formula. Usually mahanap mo siya sa mga board exam problems. Yung tinatawag nila na palapasada, di ba? PL minus PSD. Ewan ko if naka-squared kasi yun, pero baka, di ko na rin maalala. No, parang ganyan natin yung formula. Basta pag may nakita kayong ganyan na parang formula, yan yung shortcut for two moving loads. Okay, ibig sabihin lang noon, itong P, yung total load or parang resultant force nila. L is total length. Itong P sub S, yan yung maliit. Kaya nga, for ano lang siya, for two moving loads. Kasi yung isang maliit na load ang ilalagay mo dito. Then si D, yung distance ng dalawa. Then 4PL, alam nyo na yung 4PL. So hanapin nyo na lang guys yung shortcut nyan. Same process lang din naman siya. Or plug and play lang siya. Hindi ko kasi sure if tama yung formula na present ko, pero ganun yung itsura niya supposed to be. Palapasada na shortcut formula. Okay, so yun lang naman yung difference ng maximum shear at maximum moment. Pag absolute yung pinapahanap. Walang point na given, ikaw yung maghahanap. Okay, for maximum shear, ipepesto mo sa may support. Tapos for maximum moment naman, hanapin mo yung pwesto na maximum yung moment based dun sa sinabi natin na dapat si resultant force ay equidistant sa katabi niyang force sa may center line. Diba? Ito yung center line. Tapos ito si resultant force. Ito yung kinonsider mo na katabing load. Ito si center line. Dapat yung distance nila sa isa't isa ay pareho from the center line. Okay, yun lang naman for absolute maximum moment at absolute maximum shear.